Good morning. Magandang umaga po sa lahat. May nangyari ba kanina umaga? Parang busog kasi ako eh. Pagpapatuloy lang po natin yung pag-aaral natin sa First John. Praise God, nasa chapter 4 na po tayo ngayong umaga. Ang title po yung ating series ay Sigurado, Katiyakan ng Kristiyano. Ito ay galing sa Diyos, galing kay Kristo. Sino po dito ang mahilig sa ginto? Gold. Ang gold daw po ay isang stable na investment, no? Laging mahalaga, laging mahal ang presyo. Kaya maraming namemeke ng ginto, hindi ba? Naisip niyo na po ba kung paano to pinapatunayan noong unang panahon na mas madali siguro mameke at kakaunti lang yung paraan para i-test o suriin kung totoo nga ba yung ginto. So noong unang panahon, may simple daw po at murang paraan para masuri yung purity ng ginto o gold. Usually kasi kailangan pang tunawin yung ginto. Naimbento ang tinatawag na touchstone. Isa itong bato na makinis at maitim, so dark, smooth stone, usually gawa daw po sa black jasper or flint. Yung bato pong ito, dito po ikikiskis yung anumang bagay na may ginto at malalaman kung totoo nga bang ginto o gaano ka-pure, gaano kataas yung karat. Paano to ginagawa? Yung mga nagtetest daw po ng ginto ay meron na ring tinatawag na touch needles. Ito po ay parang isang set na mga karayom kung saan lahat ng spectrum ng purity ng gold ay merong karayom, designated na karayom. So kiniskis yung bagay na may ginto at yung magtetest naman ay titignan niya, ikikiskis din niya isa-isa yung mga karayom kung ano yung pinaka katulad nung kulay na kiniskis nung una. So malalaman ngayon ng nagtetest kung gaano ka-pure yung gold gamit ang touchstone at yung mga karayom. Dahil mamahalin ng ginto, marami ang gustong mameke nito. Usually, tinutunaw yung copper, tapos hahaluan lang ng konting ginto, at dahil magkukulay ginto yung produkto, mukha na itong totoo. Pero dinaya pala. Ginagawa ito ng mga mandaraya at gustong makalamang sa kapwa. Dahil sa invention ng touchstone, naging mas madali tuloy matukoy ang false gold sa authentic o genuine. Mga kapatid, madali na ngayon pekein ang katotohanan. Naririnig na natin yung fake news, no? Kung sino-sino na lamang ang pwede magsabi kung ano nga ba yung totoo. Maraming naghahalo ng kasinungalingan at lalagyan ng kaunting totoo. Ilagay natin sa ating konteksto bilang mga Kristiyano. Maraming naghahalo ng kasinungalingan, ng false teaching at lalagyan ng tunog Christian ng mga salita at sasabihin nilang ito ay biblical or Christian. Tulad ng mga mandaraya na gumagamit ng tanso o copper na hinaluan lang ng konting ginto at sasabihin nila, totoong ginto yan. Marami ngayon ng false teachers na gumagamit ng kakaunting katotohanan para sa kanilang mga kasinungalingan para ibenta sa mga tao. Bakit ko binanggit ito? Ang mensahe natin ngayong umaga, ayon sa Apostol John, ay paano ba natin masusuri ang katotohanan o ang doktrina na tinuturo sa atin? Mga kapatid, kailangan natin maging mapanuri o discerning. Kailangan natin ng discernment. Hindi lahat na nagsasabing Christian ay Christian. Hindi lahat na nagsasabing tamang doctrine iyan ay tama nga ayon sa Biblia. Tulad ng touchstone, kailangan natin ng tamang panukat sa katotohanan. At yun yung titignan natin ngayong umaga. Para sa ating text, 1 John chapter 4 verses 1 to 6. Buksan niyo po doon yung Biblia. 1 John 4, 1 to 6 or buksan niyo mga apps. Kaya niyo pong basahin ko sa English.
Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Let's pray. We ask for your blessing, Heavenly Father of clarity. Bigyan niyong liwanag ang inyong katotohanan nang sa gayon makita namin ang bumabalot na kasinungalingan sa aming lipunan. Marami na ang naglipa ng false teachers. Nawa po, ayon sa inyong salita, maging tapat kami at mapanuri. Makita namin, Panginoon, na sa iyo lamang nanggagaling ang katotohanan at kailangan naming itakwil ang kasinungalingan. Nawa po, ang banal na Espiritu ang magturo nito sa amin ngayong umaga at patuloy na sa pamumuhay ang pagiging mapanuri sa ngalan ni Jesus. Amen. So last month, hindi last week, tinignan natin ang paalala ng Apostle John kung kailan hindi natin nararamdaman paminsan na tayo'y sigurado. Minsan, kailangan natin ng assurance ulit o reassurance. Ang paalala ng Apostle John ay huwag natin kunin ang kumpiyansa at kasiguraduhan sa ating sarili. Dapat tayong bumalik sa pinagmulan, ang Diyos mismo. Dahil alam ng Diyos ang ating karanasan, pinagdaraanan, na kailangan nating lumapit muli sa Kanya. Kailangan nating maalala na kaya tayong ibalik at palakasin muli ng Diyos. Naririnig niya ang ating mga panalangin. Kailangan nating lumapit at humiling at manatili muli sa Kanya. At binanggit din ng Apostol John na ang Diyos mismo ang nabigay sa atin ng kapangyarihan para maalala ang mga bagay na ito dahil pinagkaloob niya ang banal na Espiritu. The Holy Spirit was given to us by God and is abiding in us. So yun yung konteksto, may banal na Espiritu. Ang sabi naman ngayon ni John ay mayroong ibang mga Espiritu. At itong mga ibang Espiritu ay hindi para sa Diyos at hindi katotohanan ang tinuturo. Gumagamit ang Espiritu na to ng mga tao, mga nagtuturo para ilayo ang mga Kristiyano sa Diyos. Ano nga ba ang kailangan natin gawin? Nabanggit ko na kanina, kailangan natin maging mapanuri. May tatlong paalala tayong titignan ngayong umaga. Una, maging mapanuri. Be discerning. Pangalawa, maging kumpiyansa. Be confident in God. At huli, maging matatag. Be anchored in the apostolic teaching. Maging matatag. Una, maging mapanuri. Be discerning. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Ito lang po yung explicit na utos sa ating passage. Do not believe, but test. Ano ba kasing nangyayari? Ba't kailangan natin maging mapanuri? Dagdag ni John, for many false prophets, many have gone out into the world.
Nagkalat na po ang nagtuturo ng kasinungalingan at ng kamalian, mga huwad na propeta. Ang pagiging discerning ay kailangan natin dahil napapalibutan tayo ng maling katuruan. Marami sila. Minsan mas magagaling pang magsalita at mukhang kaakit-akit. Maganda yung pananamit, may Porsche, hindi. May sariling channel sa TV, malalaki yung mga building. Siyempre, mako-convince tayo, siguro tama sinasabi niya kasi mukha namang pinagpapala siya. Ang pagiging discerning or pagiging mapanuri ay may dalawang aspeto na binanggit na rin mismo ng Apostle John. Una, huwag agad maniwala. At ikalawa, suriin ang kanilang sinasabi. Do not believe, but test. Dalawang bagay yun. Una, tingnan muna natin, don't believe. Huwag agad maniwala. Madali ka bang mapaniwala? Tinatawag nila, gullible, naive. Sa isang bagay, pwede namang mabuti yung pagiging madaling mapaniwala. Halimbawa, magkakaibigan, tara, chicken joy na lang kainin natin. Mas masarap yun, wag na yung hamburger. Ikaw naman, sige na nga, chicken na nga lang. Kung hindi ka naman allergic, ay wala namang masama na kumain ng chicken, hindi ba? Wala namang risk. Ngunit sa mga bagay na may mas matimbang na risk o consequences, hindi dapat tayo uto-uto. Huwag dapat tayong madaling maniwala. Bawal ang gullible sa usapang theology, sa usapang katotohanan, sa usapang doktrina. Hindi lahat na nagsasabing lingkod o sugo sila ng Diyos ay sinugo o naglilingkod nga sa Diyos. Not everyone claiming to speak in the name of God are actually servants of God. Sabi nga ni John, for many false prophets have gone out into the world. Alam niyo po na maraming kumakalat na mga scam ngayon, no? Magte-text sa inyo, mag-i-email, click mo yung link, nanalo ka ng 50,000. Ikaw naman, 50,000 na libre? Aba syempre, i-click ko yan. Madali ka bang madala sa mga bagay na ito? Nakakatempt, di ba? Wala ka namang ginawa, at sino ba naman ang ayaw sa libreng pera? Wala kang gagawin. I-click mo lang. Ang paalala ng mga bangko at mga financial apps, don't click the link. Kasi kapag na-click mo na, mataas ang chance na ma-hack na ang iyong bank account o yung Maya, GCash, o anumang apps na gamit mo at nanakawin na yung pera mo. Imbes na mapaldo, ikaw pa yung nanakawan, hindi ba? Marami na ang biktima ng ganitong modus. Bakit? Madaling maniwala kung ang reward ay swak sa hinahanap natin, hindi ba? Pera. At pero kung nabinggit ka na, imbis na madagdagan, mababawasan at kukunin pa ang lahat sa iyo. Pera lang ito. Alam ko mahalaga, mabigat din sa damdamin, ngunit ang pera ay kayang kitain. Paano kaya kung buhay natin mismo ang nakataya? At yun yung sinasabi ng Apostol John. Sa false teaching, hindi pera ang nakataya. Buhay. Buhay ng mga tao. Buhay na pwedeng maligaw. False teaching brings us into danger. Kaya do not believe agad-agad. Isa sa mga false teaching na maingay ngayon ay sa topic ng pera, hindi ba? Balik ulit tayo sa pera. May mga Christian, quote-unquote, ministries na kung saan ang focus ay paano yumaman. Sasabihan ka, lakasan mo lang yung faith mo. Magbigay ka. Palalaguin yan ng Lord.
May kaibigan po ako, no? Pero joke lang po ito. Yung 5,000 mo, gagawin kong 5,000 ko. Parang ganon, di ba? Si Lord na bahala magbalik sa'yo nung 5,000 kung babalik man. Sasabihin nila, magbigay ka ayon sa iyong pananampalataya. Ito yung tinuturo ng mga prosperity teachers. Ang pagkilala nila sa Diyos ay parang vending machine, no? Maglagay ka, babalik sa'yo. Ang problema, pag naglagay ka, sa bulsa nila napupunta. Malalaki ang building, may mga private jet, yung mga false teachers sa prosperity teachers no, sa Amerika. At sasabihan ka pa, mahirap ka kasi wala kang faith. O mababa ang iyong faith. Baka hindi ka na tunay naniniwala sa Diyos. Isa ito sa mga pinakakilalang false teaching, kaakit-akit dahil sino ba ang ayaw yumaman? Pero kung titignan natin, papunta sa mga leader, yung pera, at paunti-unti kang maghihirap dahil sa kanila lamang napupunta. Kaya kailangan nating maging mapanuri. Do not believe, but test the spirits. Yun ba talagang gospel? Yun ba talagang gusto ng Diyos? Yumaman lang tayo sa mundong ito. Kapag titignan natin ang Biblia, parang hindi naman yun yung mensahe ni Jesus. Hindi ba? Hindi ba ang Ebanghelyo ay dahil tayo makasalanan? Inibig tayo ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong anak upang iligtas tayo hindi sa kahirapan, ngunit sa ating mga kasalanan. Dahil siya ay banal. Binigay niya si Jesus upang tayo magkaroon ng bagong buhay. Hindi bagong kotse, bagong bahay, bagong buhay na nakahanay sa Diyos Ama. Kung tayo ay magiging mapanuri, malalaman natin kung tama nga ba ang tinuturo ng mga false teachers. Kaya kailangan nating subukin lahat ng kanilang sinasabi. Sa kaisipan ng mga apostol, ang banal na Espiritu ang nagtuturo ng tama. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Yung ibang spirits ay spirits ng kasinungalingan. So, ang sinasabi ni John, kung ikaw ay may banal na spirito, hahanay ka. You will align yourself with the truth. At kung maniniwala ka dun sa ibang spirits, ay baka wala ka nung Holy Spirit. Ang pinagmulan kasi ng banal na spirito ay ang Diyos Ama mismo. Ang pinagmulan ng mga small s spirits ay ang kaaway, ang Diablo, si Satanas mismo. Ito ang nag-iimpluwensya sa mga false teachers para ituro ang kanilang mga kasinungalingan at false doctrines. Sa ating pagsusuri or pagiging discerning, kailangan natin ng tamang panukat, measure. Tulad nung sinabi natin kanina, di ba? Yung touchstone at yung mga touch needles, yung mga karayom, ay panukat kung gaano ka-pure o gaano ka-authentic yung ginto. Ganon din ang tamang doktrina. May panukat. Ano ang panukat na sinasabi ng Apostle John? By this you know the Spirit of God. Verse 2. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Doctrine, tamang paniniwala kung sino si Jesus ang panukat. Kung naalala nyo, ito actually yung isa sa mga una nating lesson. Sa 1 John, ang tamang pagkilala kay Jesus bilang tunay na Diyos at tunay na tao. Fully, truly God. Fully, truly man. Yun yung panukat. Pagkilala kay Kristo. Tamang pagkilala kay Kristo. Bakit ba mahalaga na tama ang ating Christology o pagkilala kay Kristo? A false Christ means a false gospel.
Maling Kristo, maling Ebanghelyo. At maling Ebanghelyo means false salvation. Hindi talaga salvation. And a false salvation means damnation. Kung hindi tama ang pagkilala kay Kristo, walang Ebanghelyo. Walang kaligtasan. Walang kapatawaran ng kasalanan. Walang bagong buhay. Walang buhay kasama ang Diyos magpakailanman. Nakasalalay lahat kung sino si Jesus. Nakasalalay lahat kay Jesus. Nung panahon ng Apostle John, may mga nagtuturo na hindi daw talaga Diyos si Jesus. Magaling na guro lang. O sinugo lang ng Diyos pero tao lang. Dinapuan lang daw siya ng Diyos. At iniwan din nung pumanaw siya. Alam niyo bang taliwas ito sa mga sinabi mismo ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? Sa Gospel of John, maraming pahayag ang Panginoong Jesus tungkol sa kanyang sarili. Hinahanay ni Jesus na siya nga ay Diyos. Basahin ko lang isa-isa yung mga I am statements ng Panginoong Jesus. Mga self-revelation, pagpapakilala ng Panginoong Jesus. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Lahat yun ay dinocument ng Apostle John sa Gospel of John. Mga patotoo ni Jesus mismo tungkol sa kanyang sarili. At kung sinasabi ng ibang tao na hindi nga Diyos Jesus, sinasabi nila si Jesus mismo yung sinungaling. Ito ang patunay na si Jesus nga ang Diyos anak na nagkatawang tao. Kaya nga siya inusig ng mga Pariseyo, hindi ba? Dahil blasphemous yung mga pinagsasabi niya. Diyos lang ang kaya magsabi ng mga sinabi niya. Lahat ng mga patotoo niya tungkol sa kanyang sarili, Diyos lang mismo ang pwedeng magsabi nun at hindi maging blasphemous. Kaya siya pinako sa krus, hindi ba? He is equating himself with God. Kung tao lang siya. Pero alam natin at pinapakilala sa atin ng mga apostol na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. God with us. Hindi ba? Nagkatawang tao. Pakinggan na rin natin mismo ang sinabi ng Apostle John sa kanyang Gospel, sa chapter 20 verses 30 to 31. Marami pang himala na ginawa si Jesus. Nasaksihan ng mga tagasunod niya at hindi naisulat sa aklat na ito, referring sa Gospel. Pero ang nasa aklat na ito ay sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Nagpatotoo mismo si John, si Jesus mismo ang Kristo, anak ng Diyos. Kung sasampalataya tayo sa Kanya, dahil siya ay Diyos, ibibigay niya yung pangako niyang buhay na walang hanggan. Kung naririto ka o nakikinig ka, wala ka pa nitong buhay na walang hanggan na galing kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, pag-isipan mo na. Dahil para rin ito sa iyo. Kailangan mong sumampalataya. Ito ang katotohanan galing sa banal na Espiritu. Ano nga ba naman ang mali? Kung ito ang katotohanan na si Jesus mismo ay galing sa Diyos, ito naman ang tinuturo ng mga false teachers. Every spirit that does not confess that Jesus is not from God, that it's the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Yun po yung verse 3 ng 1 John 4. Every spirit that does not confess Jesus is not from God. Kung hindi kinikilala si Jesus mismo bilang Diyos, nagkatawang tao, galing daw po yun sa spirito ng Antichrist.
Ang Antichrist ay kalaban ni Kristo. Ito ay mga umuusig at lumalaban kay Kristo at sa kanyang iglesia, sa kanyang church. Sabi rin ng Apostle John na may mga Antichrists. Marami. Plural. At sabi lang niya na ito ay sugo ng capital A. Kung pwede natin gamitin yung capital, no? The Antichrist. Ito yung nagpapalaganap ng kasinungalingan at kukontra sa katotohanan na galing kay Jesus. Dahil kalaban siya ni Kristo, hindi siya kakampi ng mga Kristiyano. Hindi siya kakampi sa church. Manggugulo sila at maghahasik ng kasinungalingan. Mga kapatid, yung mga kumakatok sa inyong pintuan na naka-uniform, hindi po sila harmless. Harmful po sila. Magtuturo sila ng mali. At dahil may pangalan ni Jesus doon sa uniform nila, isipin natin, pareho kami ng pinaniniwalaan, papasukin ko nga. Hindi po sila harmless. Sila po ay false teachers. Babaluktutin nila ang pagkilala kay Jesus. Sasabihin nila, mabuting guro lang, hindi talaga Diyos. Yan po ang gagawin nila. Ililigaw nila kayo. Nabanggit ko na. At nabanggit na rin natin dati na may mga ministries o mga nagsasabing church sila na nagtuturo na hindi Diyos si Jesus. Malaki building, magkakamukha pa, malaki parking, may valet, kasi maraming kotse. Ang sabi ni Apostle John, na-impluensyahan sila ng Antichrist. Kung hindi tunay na si Kristo ang kanilang tinuturo, galing ang espiritu nila sa Antichrist. Sila ay kaaway ni Jesus. Mga kapatid, kahit gamitin pa nila ang pangalang Kristo para sa kanilang grupo o church, kung hindi nila pinaniniwalaan ang pahayag mismo ni Jesus na siya nga ang Kristo na nagkatawang tao, sila ay nagsisinungaling. Sila ay false teachers. Huwag niyo silang papasukin sa inyong mga bahay. Huwag kayong sumama sa quote-unquote Bible studies nila. Ililigaw nila kayo. Mag-ingat. Maging mapanuri. Hindi lahat na magsasabing Christian o church sila ay tama na ang kanilang tinuturo. Hindi po ako, hindi po si Pastor Bob, hindi si Pastor Jairus ang sukatan. Si Kristo mismo. Kung ang tamang turo ng Biblia tungkol kay Kristo ang sukatan, yun ang ating gagamitin para matukoy kung totoo nga o sila ay peke. Ang mas malalim na pagkilala sa Diyos kay Kristo ay dapat mamunga ng mas taimtim na pag-ibig, deeper love. Mas taos-pusong pagsamba, sincere worship, at pasigasig na paglilingkod, devoted service. Alam niyo po ba, hindi yun yung goal ng false teaching. Nilalayo nila ang ating pag-ibig, ang ating pagsamba, ang ating paglilingkod sa tunay na Diyos. Ang gusto nilang pagsilbihan natin, mahalin natin at sambahin natin ay yung mga leaders nila. O yung kanilang relihiyon, hindi ang Diyos. This is what is at stake. Kaya sinabi ko, buhay po ang nakataya. It's about our relationship with God. Kung tayo po ay magaling mag-research kung anong sabon ang gagamitin, anong shampoo ang best para sa ating mga buhok, hindi ba mas dapat seryoso tayo sa ating pinapakinggan tungkol sa katotohanan? Dahil buhay po ang nakasalalay. Our worship, our love for God, our service for God, all of that is at stake. Ang ginagawa ng mga false teachers ay entrapment. Sasabihin nila na para sila sa Diyos, pero kapag nahuli ka na, para pala sa kanilang leader o para sa kanilang religion ang iyong buhay. Hindi para sa Diyos.
pahamak po ang dala nila sa atin. Pagkatapos paalala kung anong panukat na kailangan natin maging mapanuri, idadagdag ng Apostle John na kailangan natin maging kumpiyansa. That we should be confident. In verses 4 to 5, sabi niya, little children, you are from God. Hindi ba kumpiyansa yun tayo? Ay galing sa Diyos. And we have overcome them. Itong false teachers, because we are from God. We have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. Mga kapatid, tayo nga ay galing sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong buhay. Yung buhay natin galing sa Diyos. That's why we can say we are from God. We are of God. Kaya dahil dito, we can be confident against false teaching. Pwede tayo maging kumpiyansa na pinaniniwalaan natin ang tama kapag nagpapatuloy tayo dito. Saan galing ang tagumpay na ito? That we can overcome. Paano ito nasabi ng Apostle John? For he who is in you is greater than he who is in the world. Mas malakas ang Diyos na sinamahan tayo ang banal na espiritu kaysa sa mga espiritu na gumagalaw sa mga false teachers ngayon. Sabi sa Tagalog, ang espiritong nasa inyo, ang banal na espiritu na nasa inyo, ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas. God is with us. That's why we can be confident and we can overcome false teaching. Bakit? Yung banal na espiritu mismo nagtuturo sa atin ng katotohanan, ng tama. Sa wikang kanto, malakas ang kapit. Malakas ang nakakapit sa atin at malakas ang kinakapitan natin, ang Diyos Espiritu mismo. Ang sabi ng Apostle John, may isa pang test. Kung nilalapitan mo o nakikinig ka sa tama, may banal na espiritu ka. Ang sabi naman niya, kung nakikinig ka sa mundo o sa maling turo, baka sa mundo ka talaga. Why? The worldly listens to the world. Ang mga makamundo ay nakikinig sa mga makamundo. Mahalagang pag-isipan natin ito. Dahil tayo na nakatayo, nakatindig sa katotohanan, ay pinapalibutan ng sabi ni John, many false prophets in the world already. Hindi lang sila marami. They are from the world. They speak from the world. The world listens to them. Marami silang taga-suporta. Hayaan niyo po ulit gamitin ko yung Pilgrim's Progress para ilarawan ito. May kalalabas lang po na translation sa Tagalog no, ng I think Treasuring Christ ng Pilgrim's Progress. So kung mas mainam po sa inyo magbasa sa Tagalog, magandang po tignan. I think mura lang naman po. So Pilgrim's Progress. May episode po doon sa paglalakbay ni Christian na kailangan niyang dumaan sa bayan o sa town na ang tawag ay Vanity. Mahirap i-translate yung vanity, no? Karangyaan, kayabangan, but lahat ng yun ay can mean vanity. At sa town na ito, sa Vanity, ay laging may perya or fair, Vanity Fair. Isipin na lang natin, araw-araw ay 10-10 sale. Lahat naka-sale. Lahat maganda, lahat good quality. So si Christian at yung kanyang kasama, ang pangalan ay si Faithful, sila lang daw yung dalawang tao doon na walang binibili at hindi tinitignan yung mga binibenta. Sabi pa ng mga nakakita sa kanila, kakaiba yung itsura nila. Dahil ayaw nila makisali sa kamunduhan, vanity, ayaw nga nilang tumingin sa binibenta, tinakpan nila yung kanilang tenga, no? Ayaw nila makinig kung ano yung sinasabi ng mga nagbebenta. Tumakbo sila palayo, hinarangan sila at pinagtulungan ng mga nasa Vanity Fair.
Ang ending po nun, gusto niyo po bang spoiler? Wag na lang, basahin niyo na lamang. Mamamatay po si Faithful. Papatayin siya ng mga taga-Vanity Fair. At doon naman po makikilala ni Christian si Hopeful. No? Maganda, sana na-encourage kayong basahin. No? Maganda po yung storya. Ang larawan ng Vanity Fair ay ang mundo. Ang kamunduhan na kung saan ang lahat daw ng importanteng bagay sa ating buhay ay nandito sa mundo. Pagiging mayaman, pagiging successful, pagiging marangya, pagiging arrogante, mayabang. A life without regard for God. Hindi kinikilala ang Diyos. Walang pakialam o tamang pagkilala sa Diyos. Hindi ay malaga kasi you only live once. Nakaka-offend si Christian at si Faithful dahil hindi sila sumali sa pagiging makamundo. Ganito ang hinaharap lang ng lahat ng tapat sa Diyos sa ating panahon at sa panahon ni John Bunyan, yung author ng Pilgrim's Progress. Ganito rin po yung hinarap ng church na sinusulatan ni Apostle John. Napapalibutan tayo ng kamunduhan. Gusto nila na sumali tayo sa kanilang kamunduhan. At kung hindi, ipe-persecute nila tayo. Uusikin nila tayo. Nakakaakit, hindi ba? Sino bang ayaw maging komportable ang buhay? Sa mga mahilig sa kotse, sino bang ayaw na ang problema mo, anong kotse yung dadaling ko ngayong umaga? Hindi po yun yung problema ko, no? Isa lang po. May mga taong ganun, no? Ang laki ng problema nila. Yung SUV kaya o yung Benz? Actually, yung mga first teachers ay napakayayaman, no? Kaya po marami sila, ay benta po sila sa mundo. The world listens to them. Marami ang kanilang resources. Milyonaryo po in US dollars. Yung mga prosperity teachers. Meron din naman po tayo din, no? May malaki silang compound, no? May private jet, luxury cars. May dedicated na channel sa TV. Gawin nating personal yung sinasabi ng Apostle John. Ano ba yung laban ng ating church na nagmi-meet sa magandang bahay na ito? Ano bang laban ng church natin sa mga bigating ministry? Church na may mas malaki pa yung parking lot kaysa sa square footage ng kanilang church. Ano bang laban natin sa mga may dedicated na YouTube, TV channels? Kaakit-akit ang false teaching sa mundo. At iniisip natin, kawawa naman tayo. Totoo ba talaga yung ginagawa natin? Maaaring panghinaan tayo ng loob kahit gusto nating maging tapat kay Jesus. Ngunit, ang sabi ng Apostol John, hindi nakasalalay sa yaman, hindi nakasalalay sa panglabas na kaanyuan ang tunay na lakas na galing sa Diyos. Ang sabi niya, ito ay galing sa banal na Espiritu. Kilala natin ang tunay na Diyos. Ang sinasabi ng Apostol John, sapat na nakilala natin ang tunay na Diyos, na sumunod tayo sa kanyang pamamaraan at mamuhay na ayon sa kanyang pag-ibig. Ibig sabihin nun, tayo nga ay galing sa Diyos. Nakikinig tayo sa Kanya. Hindi natin sinusunod ang mundo. The Spirit of truth is greater than the spirits of false teaching. Gaano man kayaman ang false teachers, higit na makapangyarihan ang banal na spirito sa mga false teachers. Ang gawain natin, ang church na ito, by God's grace, dahil ito ay ayon sa Diyos, ay may kapangyarihan galing sa Diyos at higit na mas makapangyarihan sa false teaching. Hindi dahil sa lakas ng ating membro, ngunit dahil nasa atin ang banal na spirito. Maging kumpiyansa tayo. Kasama natin ang spirito ng katotohanan. Kapag tinuturo ng tapat ang Biblia sa Bible studies, sa pulpit na ito,
sa lahat ng ating mga ministries, makasisigurado tayo, sinusunod natin ang Diyos. Meron tayo ngayong tapang, kumpiyansa. Kahit hindi tayo yumayaman, kahit palagi na lang malunggay pandesal yung nasa umaga, no? Sarap na sarap po talaga ako doon. No? Ah, dito lang po ako ulit nakakain ng pandesal. Kahit hindi natin kasing laki ang mga building ng mga false teachers. Nasa atin naman ang banal na spirito na higit pa sa kanilang lahat. Side trip po ng konti, no? Inisip natin, wala naman akong nakakasalamuhang false teacher. Ino-off ko naman kagad yung TV pag nakikita ko sila. Binlock ko na nga yung channel. Sinasaraduhan ko ng pinto, kandado na. Ang warning ng Apostle John ay laban sa false teachers. Tama. Pero i-extend din natin ng konti yung application. Kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Saan mo na kinukuha ang paniniwala mo sa Diyos? Saan mo nakukuha ang iyong theology? Paano mo iniintindihan ang Ebanghelyo, ang Biblia? Simplihan ko na yung tanong. Ano ang tinuturo mo sa iyong sarili tungkol sa Diyos? Oo, delikado ang false teachers. Dapat silang layuan, huwag pakinggan, pero kailangan din nating mag-ingat sa ating sarili. Tayo rin ay maaaring panggalingan ng maling paniniwala, maling doktrina. Anong sinasabi mo sa iyong sarili kapag naghihirap ka sa buhay? Anong pinaniniwalaan mo kapag yung mga bagay sa buhay mo ay hindi tugma sa mga plano mo? Mabuti ba talaga ang Diyos? Is God really good? O mabuti lang siya sa iba, hindi sa akin? Bakit hindi sinasagot ni Lord yung mga prayers ko? May favoritism siguro siya? At hindi ako yun. Tama ba yun? Hindi yun galing sa false teacher. Iniisip natin kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, hindi ba? Totoo ba talaga yung gospel? Iniisip natin, kung mabuti talaga ang Diyos, kung natanggap ko nga ang gospel, dapat hindi ako naghihirap. Mga kapatid, minsan yung maling turo na pinanghahawakan natin na hindi galing sa mga false teachers. Minsan, tayo mismo ang nag-isip ng mga bagay na yon. Hinuhubog natin dahil mas kinikilala natin ang ating experience, ang ating pinagdadaanan, kaysa sa salita ng Diyos. Dahil sa hirap ng buhay, pwede nating talikuran ng salita ng Diyos at gumawa ng kung ano-anong doktrina na labag sa Biblia. Pag-isipan nating mabuti. Kung piniisip natin ang pagsubok sa buhay o paghihirap na hindi natin deserve ito, pag-isipan natin, hindi ba si Jesus mismo ay naghirap? Hindi ba si Jesus mismo ay pinahamak ng tinatawag niyang mga kaibigan? Hindi ba si Jesus mismo kahit inosente ay pinarusahan bilang kriminal, pinako sa krus at namatay? Nagreklamo ba si Jesus nung naranasan niya lahat ng bagay na ito, lalong-lalo na nung ipinagkait ng Ama ang kanyang panalangin na wag nang buhatin ang ating mga kasalanan? Hindi, di ba? Hindi nagbago ang isip, hindi nagbago ang tiwala ni Jesus sa kanyang Ama kahit sa matinding pagsubok. Sabi ni Pedro na pinakamalapit na kaibigan ng Panginoong Jesus sa 1 Peter chapter 2 verses 21 to 24. For to this you have been called because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in His steps. Yung paraan ng suffering ng Panginoong Jesus, halimbawa para sa atin, oo, He committed no sin.
neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. Continued entrusting himself to God, to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds, we have all been healed. Continued entrusting himself to him who judges justly. Pagsubok ng buhay, hindi dapat nagbabago ang ating theology. Ang ating pagkilala, tulad ni Jesus, patuloy sana nating pagkatiwalaan ng Diyos Ama. Huwag tayong maakit sa magbibigay sa atin ng kaunting ginhawa. Ang kapalit naman ay false doctrine. Kapatid, kung ito ay totoo sa inyo, at naging totoo rin naman ito sa akin, maging kumpiyansa ka, at ang sabi ng Apostle John, if we confess our sins, kung tayo man ay nadapa, at napaniwala natin ang ating sarili ng ating mga maling doktrina, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya niya ulit tayong linisin, patawarin, at patuloy baguhin ng Diyos. Kung nilalayuan nga natin ang mga false teachers, minsan tayo mismo ang pinanggagalingan ng false doctrines. Repent. Confess your sin. God is faithful and just to forgive and cleanse us once again from all unrighteousness. Tama na po yung side trip. Ito na po ang conclusion. Maging matatag. Be anchored. Sa verse 6, sabi ni John, we are from God, meaning siya at yung mga apostles. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Ito yung huling paalala. We need to listen to faithful apostolic teaching. Sabi ni John, siya lang yung tama. Siya at yung mga apostles lang ang tama. Sa unang basa, maaaring isipin natin, parang ang yabang naman ni Apostle John. Sa Tagalog, ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga tinuturo namin. Ngunit ang hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Ang panukat daw ay ang mga tinuturo ng apostles. Ito daw yung standard. Oo. At hindi ito pagmamayabang. Dahil ang kanyang tinuturo ay tulad lang ng tinuturo ni Peter, tinuturo ni Paul at lahat ng apostol ni Jesus. Paano ko ito nasabi? May babala ang Apostol Pablo muna. Sabi niya, but even if we, mga apostles, or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. That's Galatians 1 verse 8. Sabi ng Apostle Paul, yung mga tinuro na nila tungkol kay Jesus at sa gospel, pag sila daw mismo rin ay lumabag sa tinuturo na yon, huwag na silang pakinggan. Let them be accursed. Bakit? United ang apostles sa kanilang tinuturo tungkol kay Jesus. Yung buong New Testament. At yung mga tinuro nila tungkol sa Old Testament. Lahat yun, unified ang apostles. Magsasay po tayo ng konti muna dito sa Galatians 2. Dito rin po natin makikita na united yung apostles. Sabi sa Galatians 2 verses 7 to 9, si Paul daw pumunta sa Jerusalem Church. Dahil siya ay apostle to the Gentiles, kailangan niyang kausapin yung mga apostle to the Jews, yung mga naunang apostles, sila Peter, James, and John. Sabi niya dito,
sa verse 7 of chapter 2 ng Galatians, on the contrary, when they saw that I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised, the Gentiles, just as Peter had been entrusted with the gospel to the circumcised, the Jews, for he who worked through Peter for his apostolic ministry to the circumcised, work also through me for mine, my apostolic ministry, sabi ni Paul, to the Gentiles. And when James and Peter and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given to me, they gave the right hand of fellowship to Barnabas and me, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. United ba sila? Oo. Iisa lang kasi ang gospel. Iisa lang ang tamang turo about Jesus Christ. He who worked through Peter also worked through Paul, also worked through the Apostle John. We need to be anchored by what they have taught about Christ. Dagdag pa ng Apostle Paul sa Ephesians 2, chapter 20, ng ating church is built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Yung pundasyon naman ay isa lang, hindi ba? Hindi naman natin binubungkal ulit at gagawa ng bagong pundasyon kapag na-build na ang isang bahay o building. Ito ang apostles and prophets. Iisang foundation at iisa lang ang cornerstone. Christ Himself. Tandaan natin. Excuse me. Personal na pinili at pinalakas ni Jesus ang mga apostles. Personal na pinili at pinalakas ni Jesus ang mga apostles. Kaya, in the Spirit, kayang sabihin ni Apostle John na kung ano man ang taliwas sa kanyang mga tinuturo ay mali. Because the apostles are united in their testimony about Jesus Christ. Kaya kung ang bagay o ang tinuturo ay hindi ayon sa apostolic teaching or apostolic witness, ito ay false teaching. Mga kapatid, hindi natin kailangan ng bagong turo. To be honest, yung inahayag natin every Lord's Day dito sa pulpit ay hindi bago. Hindi ito panaginip ko kagabi, sa isip ko, ito na lang yung tuturo ko. Kung ganun lang, no, madali na lang sana. Ngunit ang hinahayag ng mga pastor at mga tapat na guro ng church ay naibigay na ni Jesus sa mga apostles. Naitaguyod na yung foundation. Ito yung panukat. Yung New Testament, the whole complete scriptures, old and new. Ayon kay Apostle John, kapag bago at hindi kahanay ng tinuturo ng Biblia, matik, false teacher yan. Sabi ni Spurgeon, a true minister of the gospel must be nothing but an echo of the word of God, adding nothing, subtracting nothing, but sending back the sound exactly as it was received. End of quote. Ang salita ng Diyos ang mensahe. Ang mga nagtuturo, ang preacher, ang pastor, ay pawang boses lang. Ang boses ay ginagamit para ihayag ang mensahe. Ang mahalaga ay maintindihan at paniwalaan ng mensahe, kahit makalimutan nyo na yung boses na nagturo. Mga kapatid, kailangan nating maging mapanuri, huwag ma-impress sa bagong mensahe, sa magandang boses. Marami ang nagkalat na false teachers. Kanya-kanyang agenda pero iisa ang kahihitnan, malayo tayo kay Kristo. Sila ay puno ng pandaraya at kasinungalingan. At kapag sinukat sila sa tamang pagkilala kay Kristo Jesus at sa tinuro ng mga apostles, kapag kiniskis sila sa touchstone of true teaching, of true doctrine, makikita natin na sila ay peke, false gold, false teaching. At hindi kayamanan ang nakasalalay dito.
buhay. Buhay mo, buhay ko, at hindi ito biro. Ang salita ng Diyos, ang mensahe, ang panukat. Let me end with this modern hymn. I think familiar din tayo dito. Hindi ko po kakantayin, pero babasahin ko po ang lyrics. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity. And by grace will stand on your promises, and by faith will walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Amen. We ask that we continue to listen when you speak, O Lord. Na magtitiwala lamang kami sa mensahe mo. Makikinig kami sa mga nagtuturo, sa mga boses na mensahe mo ang dala sa kanilang mga labi. Palakasin mo kami, Panginoon, upang kami maging mapanuri sa lahat ng bagay. Nang sa gayon hindi kami maligaw, mapariwara, at madaya ni Satanas. Dalangin din po namin, Panginoon, na magpalakasan kami bilang isang church. Bilang magkakapatid, bigyan namin ng encouragement ang bawat isa na magpatuloy, na maging mapanuri at huwag makinig sa mga sinungaling. Excited kami, Panginoon, kung paano ito mas lalo pang maisasabuhay dito sa aming church. Ito ang aming dalangin at alam namin iyong didinggin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Gandang umaga po ulit.